Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niya na lang ako sa pangalang Psycho Boy. Isang 21-year-old na binata. Nakilala ko si Andrea sa isang okasyon. Kami yung nag-cater nun. Isa ako doon sa isang bar na nagbabarista at the same time nagwe-waiter. Nung nakita ko si Andrea, agad kong naramdaman ang connection sa kanya. Parang feeling ko, sabi ko, siya na yung the one ko. Sabi ko sa sarili ko, siya na yung soulmate ko. Yung smiles niya, sobrang na-attract ako. Parang hinihigop ako papalapit sa kanya. Yung mga mata niya, para bang mga stars sa gabi. Sa simula nun, Chin, hindi ko alam kung paano siya lalapitan. Baka kasi mapagalitan ako, mapansin ako na may trabaho ako bilang waiter at barista, tapos lalapit ako sa bisita. Pero dahil nga sobra akong na-attract sa kanya, sabi ko bahala na. Kaya nagpa siya akong subukang lapitan siya. And true enough, dahil pinansin niya ako, Chin. Nung kumakain siya, pasubo-subo lang, nilagyan ko ng tubig yung baso niya. Kunyari, nagpapapansin. Tapos, kinumusta ko siya. Hanggang sa nakipag-usap na siya sa akin. Doon kami naging kaibigan. Magkaibigan. At simula noon, sa ilang oras ng party, madalas akong lumalapit sa kanya. Wala lang, hi ma'am. Hello ma'am. Nice to meet you ma'am. Ganon lang, hanggang sa nung nagliligpit na, andun pa rin siya. Nakatayo. Nagpicture-picture sila. Nag-volunteer ako na ako magpipicture sa kanilang dalawa ng beshi niya. Hanggang kinausap niya ako. At doon na nagkapalitan ng Facebook account. At doon na nagsimula. Nagpadala ako ng chat sa kanya. Hanggang sa walang humpay na pag-chat naming dalawa. In-invite ko siya one time na lumabas. Kahit mag-coffee lang. Mag-snacks lang. Pero Chin, ang akala kong kaibigan ko na siya. Ang akala kong okay lang sa kanya. Pero nirefuse niya ang invitation ko na lumabas kaming dalawa. At lagi niya na akong tinatanggihan. Minsan na lang din siyang mag-chat sa akin. Minsan na lang siyang mag-reply. Tipid pa. Invite lang ako ng invite pero ayaw niya. Tinatanggihan niya na ako ng maraming beses na. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako nire-refuse. Akala ko kasi may pagtingin na rin siya sa akin. Kasi nung una magiliw naman siyang ka-chat. Para bang aliw na aliw siya sa mga jokes ko. Tapos lagi naman siyang nagre-reply agad. Pero nung simula nang nagyayaya, nag-i-invite ako na kumain sa labas. Minsan niya na lang akong replyan. Pero sa bawat pagtanggi niya, Chin, mas lalo kong nararamdaman na minamahal ko na siya. Mas lalo akong na-challenge, naligawan siya, na wag siyang tigilan hanggang hindi mapapasagot. Hanggang mapapasa akin siya. Nagtatrabaho ako noon bilang isang barista naman sa isang bagong restaurant. At sadyang lumipat ako doon dahil malapit lang sa pinagtatrabahuan ni Andrea. At doon madalas nagkakape.
umu-order ng lunch, si Andrea. Dahil gusto ko siyang araw-araw makita, nag-resign ako sa dati kong trabaho at nag-apply nga dun sa restaurant na yon. Hanggang isang araw, pumunta nga siya sa cafe, umorder ng kape. Nakita ko siya agad at nilapitan ko. Sabi ko, Andrea, kumusta ka na? Tanong ko. Nagulat siya, Chin. Nagulat siya kung bakit doon ako nag-work. Sabi ko, 1 week na ako dito. At sabi naman niya, malapit lang daw kasi ang workplace niya. Kaya doon daw siya madalas kumakain. Nagkakape din. Sa isip ko, oo, alam ko. Kaya nga ako nandito eh. Pero hindi ko sinabi sa kanya kung bakit ako nag-resign para sa kanya. Yung bang kinakausap niya ako, Chin, pero hindi niya ako nililingon sa mata. Para bang nararamdaman kong hindi talaga siya interesado sa akin. Siguro naalibadbara na rin siya sa presence ko. Pero hindi ako sumuko. Nagsimula akong magdala ng mga bulaklak sa trabaho ko mismo. Para pag nakita siya, umaasa ako na maibigay ko sa kanya mga bulaklak. Mapansin niya na mahal ko siya. Maramdaman niya man lang na nag-e-effort ako. At ginagawa ko yun araw-araw kahit alam kong hindi niya ako gusto. Alam mo yung nagsimula rin ako magluto ng mga pagkain na gusto niya, Chin. Pag nag-o-order siya sa restaurant, dinadagdag ko yung isang potaheng niluto ko. O kaya, pinapadala ko sa working place niya. Iniiwan ko sa guard, pinapahatid sa kanya. Pero lagi niya akong tinatanggihan. Minsan kinakain daw yung pagkain, minsan binibigay sa mga guards na lang. Dahil tapos na raw siyang kumain. Nag-chat ako, Chin. Naging prangka ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko siyang ligawan. Sana ibigyan ako ng chance. Pero sinabi niyang, hindi niya ako gusto. Diretsahan, hindi niya ako mahal. Chin, hindi ako nawala ng pag-asa. Nagsimula ako mag-isip ng mga paraan para mapansin niya pa rin ako. Nag-sketch ako ng picture niya. Kahit hindi naman ako kagalingan, pero maganda naman at ibinigay ko sa kanya. Tingin ko naman nagustuhan niya. Nag-compose din ako ng isang tula para sa kanya. Isinulat ko, pina-frame ko. Binigay ko sa kanya. Tuwing nakikita ko siya, meron akong certain surprise. Makita ko lang siyang ngumingiti. Pero sa kabila ng lahat ng aking mga ginagawa, sinasabi niya, hindi niya pa rin ako gusto. Isang gabi, Chin, nagpa siya akong antayin siya sa workplace niya, sa pag-uwi niya. Hindi ako nagpakita. Nagpa siya akong sundan siya sa kanyang bahay. Malapit lang pala dun. Nag-boarding house lang pala sila. Kasama ang beshi niya. And then, one day, nakita ko na naman siyang naglalakad mag-isa. Agad kong nilapitan. Sabi ko, Andrea, pwede ba kitang sabayan? Papunta din ako sa restaurant na pinagtatrabahuan ko. Tumingin siya sa akin. Napatigil. Para bang nakita ko yung inis sa mga mata niya. Sabi niya, huwag mo na lang akong sabayan. Baka kasi may makikita magkaroon pa ng mali siya. May boyfriend na ako. Baka magselos pa. Naiiwanan na kita, ha? Yung mga katagang yun ang nagtirik ng kutsilyo sa puso ko, Chin. Sobrang sakit para sa akin. Masakit ang mga salita niya pero hindi pa rin ako sumuko. Kasi hindi ko naman nakikitang may kasabayan siyang boyfriend. Hindi ko naman nakikitang may kadate siya. Lagi naman siya nag-iisa at kasama niya beshi niya sometimes. Kaya isang
lunchtime nun, sa restaurant, nilapitan ko siya. Sabi ko, pwede bang makishare? Break time ko kasi. Sabay tayo lunch. Treat ko yung pagkain mo. Pero sabi niya, pwede bang sa kabilang table ka na lang? Baka kasi makita ka ng boyfriend ko. Ang sabi ko sa kanya, wala ka namang boyfriend eh. Pero sabi niya, pwede bang tigilan mo na ako? Tumingin siya sa akin at tumiling. Hindi kita mahal. Hindi kita gusto. Pero Chin, ewan ko ba kung bakit hindi pa rin ako natitinag sa mga sinasabi niya. Sadyang mahal ko siya at sadyang siya ang gusto ko lang. Siya ang gusto kong babae para sa akin. Hanggang sa mga sumunod na araw, hindi ko na siya nakikita sa restaurant. 2 linggo. Nadidepress na ako. And one day, sinundan ko na siya papunta ng boarding house. Nabigla ako sa aking nakita. Nakita ko na lang siya na may kasamang lalaki. Umakbay pa sa kanya, Chin. Yun pala siguro ang boyfriend niya. Siguro naman, sabi ko, hindi naman nagkakalayo ang kapugihan namin. Pwede pa hanggat hindi siya nag-aasawa. Kaya hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Alam kong kailangan akong magpatuloy sa pag-ibig ko sa kay Andrea. Kahit na alam kong hindi niya ako gusto. Baka sa ngayon lang. Pagdating ng panahon, mapapansin niya rin ako. At sana isang araw mapansin niya ang pag-ibig ko sa kanya. Chin, kahit na masakit na puso ko, patuloy akong naghihintay para sa kanya. Sana isang araw, magbabago ang kanyang isip at makikita niyang pagmamahal ko sa kanya. Pero kung hindi, alam kong kailangan pa rin magpatuloy sa buhay, pero maghihintay pa rin ako sa kanya. Chin, hindi ko alam kung kailan ako makakalimot sa pag-ibig ko kay Andrea. Hanggang nararamdaman ko pa rin, patuloy pa rin magmamahal sa kanya. Ang puso kong hinahanap-hanap pa rin siya. Alam mo yung bawat picture niya sa social media, sa Facebook, lagi kong kinakausap. Kahit dama ko ang sakit sa puso ko, pero umaasa pa rin ako na mapapansin niya one day. Nakita ko nga siya ulit kasama yung boyfriend niya. Nagtatawanan sila. Hawak niya ang kamay ng lalaki. Sinabi ko sana ako na lang ang kahawak kamay niya. Kung mahal niya ang boyfriend niya, sana magloloko yung boyfriend niya sa kanya. Yun yung dinadalangin ko, Chin. Para ako yung nasa tabi ni Andrea. Magpupunas ng mga luha niya. Maibaling sa akin ang pag-ibig niya. Kaya naman nag-chat ako ulit sa kanya, Chin. Araw-araw nagpapadala ako ng message. Mga quotes, mga Bible verse. Kahit walang reply, basta mabasa niya lang. Basta malaman niya lang nandun lang ako araw-araw para sa kanya. Chin, tama bang ginagawa kong huwag siyang tigilan? O susuko na lang ba ako at susubukang maghanap ng iba? Pero hindi pa rin sa kanya lang tumitibok ang puso ko. Kaya kay Andrea, sana'y nakikinig ka ngayon. Sana'y ako na lang. Ako na lang, please. Ang inyong kamags, Psycho Boy. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo,
may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Soft Sergeant. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.